misyonaryo. Tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang katuwang ni Yorme sa ating lungsod, ang numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor, Vice Mayor G. Atienza. Magandang gabi, San Miguel! Kamusta po kayo? Masayang-masaya po kaming makasama kayo ngayong gabi. Alam nyo, bata pala ako, naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ako na pag ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon, siya ang bahala na maghubog sa atin para tayo ay handa sa misyon natin sa ating buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating Buting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko ngayong gabi, tadhana ko na maging vice-alkalde ni Yorme Isko Moreno Tumagoso. Pero alam nyo, no, ako ay bata pa, ang pangarap ko talaga sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya nung aking ama ay vice-alkalde, ako po ay tumulong magkaroon ng boses ang mga kabataan sa MYRC. Nung ang aking ama ay naging alkalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations. Pumunta pa ako sa Bilibid Prison para mag-medical mission doon buwan-buwan. Noong ang aking ama ay naging congressman ng Buhay Party List, marami pong naipamigay, libo-libong food packs, milyong-milyong halaga ng maintenance, milyong-milyong halaga ng bitamina at kung ano-ano pa. Ako po ang nasa likuran nun. Pero kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil naging mas importante po para sa akin na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko, ginamit ko ang aking buhay para maging masaya ang Panginoon sa akin. Ngunit nung ako po ay naging isang broadcast journalist sa telebisyon, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niya? Tayo-tayo lang naman. Aminin niyo ha? Sino po ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang wala akong narinig na nagsabi, Kuya Kim. Hindi ko kayo susumbong, huwag kayo mag-alala. Real talk lang to. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay naging isang broadcast journalist. For 7 years, inalam ko po ang kwento ng mga sektor, iba't ibang sektor ng ating lipunan na para sa akin na pag-iwanan. Ginamit ko po ang aking programa at ang aking boses para sila ay magkaroon ng boses at marinig ng gobyerno. Ngunit, gaya nga ng sinabi ni Yorme, kahit na ano ang isigaw ng mga taong bayan, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, yan nga pa rin pala tayong lahat. Ang nagbago po, o ang nagpabago ng aking puso, ay isang nanay na ang pangalan ay Nanay Emelita. Sa aking programa, kailangan ko po siyang bisitahin sa kanyang bahay. Dito rin po sa Maynila, dinalhan ko siya ng wheelchair at kung ano-ano pang mga pangangailangan niya. At inalam ko ang kwento ng kanyang buhay para marinig ito ng gobyerno. Ang kwento niya sa akin, si Nanay Emelita ay 85 years old at malapit na raw siya mamaalam sa mundo dahil meron siyang malubhang sakit. Ang kiyante niya ay nung bata pa siya hanggang nung siya ay naging matanda, siya lang ay natulog sa isang maliit na kariton na kung saan ang katabi niya gabi-gabi ay mga basura at daga. Ang sabi niya sa akin, malapit na raw siyang mamaalam, ngunit buong buhay niya mukhang dadaan lang siya dito sa mundo na tila parang isang daga. Si Nanay Emelita ang nagbukas ng aking puso para tumindig ngayon dito sa inyong harapan para siguraduhin ng aming mga lolo at lola ay mapangalagaan ng gobyerno dito sa Maynila. Naniniwala po ako na kung ang gobyerno ay gumagana, dapat ang buhay nyo ay humahaba. Dapat tuwing kayo ay pumupunta sa mga ospital at health centers, gaya sa San Miguel Health Center, dapat siksik, liglig,
bitamina, bakuna, at pag kayo ay may sakit, dapat pinapagaling kayo at hindi kayo sinusungitan ng kahit na sino man doon. Ngunit hindi rin natin masisisi minsan ang ating mga healthcare workers dahil konti lang sila. Kaya balang araw paparamihin namin ni Yorme yan para habang pinapahaba ang buhay nyo, may kasamang ngiti at pagmamahal sa kanilang puso. Tumatayo rin ako sa inyong harapan para ipaglaban ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap maging isang senior citizen na may kapansanan. Balang araw, magiging mas sensitibo po ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan. Ako rin ay tumatayo para sa mga magulang na narito ngayon. Taas ang kamay ng mga magulang dito ngayon. Ang akala ng iba, bata pa ako. Mukha lang po akong bata, ngunit 43 years old na po ako. May 3 na po akong anak na malalaki at halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya tay, hindi na ako dalaga. Dalang-dala na ako. Kaya't alam ko, ang dasal ng inyong mga puso tuwing tinitingnan nyo ang inyong mga anak habang natutulog sa gabi, na sana kahit paano meron isang gobyerno na kasama nyo sa pagpapalaki sa kanila. Huwag kayong mag-alala dahil kasama nyo kami ni Yorme sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Ako rin ay tumatayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Bata pa lang ako, ang turing ko sa ating mga kababayan Muslim ay aking mga kapatid, pamilya, magulang. Dahil lumaki po ako sa San Andres Bukid at marami pong mga Muslim doon, hindi nga po ako kumakain ng baboy for 35 years. At puro halal ang kinakain ko. Kaya balang araw kayo rin po ay magkakaroon na ng boses. At ako rin ay tumatayo para sa mga LGBTQ+ members na narito ngayon. Alam ko, bata pa lang ang marami sa inyo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa amin ni Yorme, pantay-pantay na oportunidad para sa bawat Manilenyo. Alam niyo, nung kami nag-motorcade ni Yorme dito sa inyong distrito, narinig namin ang malakas na sigaw niyo. Ano nga po yun? Ano nga sinisigaw niyo nun? Lakasan niyo para marinig ni Yorme. Dito sa kanan. Dito sa kaliwa. Alam ko bakit niyo sinisigaw yan. Para sa aming mga lolo at lola, unang-una, namimiss niyo na ang gatas ni Ensure, di po ba? Para sa inyong lahat, namimiss niyo na ang mga food box, di po ba? At alam ko, namimiss niyo na rin ang isang gobyerno dito sa ating lungsod na mabilis kumilos at marunong makinig sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Domingoso. Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan maghanap kayo ng isang taong marunong makinig, sensitibo sa pangangailangan niyo at ipaglalaban ang boses ninyo. At kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman para magkaroon ng boses ang mga Manilenyo na para sa akin dapat napakikinggan. Alam niyo, ako po ang pang-anim sa magkakapatid. Ngunit alam ko, bata pa lang ako na ang hinulma ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa Manila. Siya po ay naging isang Vice Alcalde na nakakuha ng 2 termino. Isang Vice Alcalde na may integridad na tumulong diretso sa tao. At Vice Alcalde na sumuporta sa kanyang alkalde.
Kaya mga batang San Miguel, makakaasa kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme, suporta ko sa bawat manilenyo na nagnanais ng isang maayos na gobyerno na narito ngayon. Noong nagpaplano kami ni Yorme kung ano ang mga programang gagawin namin dito sa Maynila, ang sabi po niya, gusto niya mag-focus sa minimum basic needs. Ang healthcare, ang mga ospital na siksik, liglig, ang gamot, bitamina, bakuna, at maaalagaan kayo. Gusto niyo ba yun? Eh ang mga pabahay para dito sa Maynila, lahat ng mga tao may bahay. Ang suporta pagdating sa edukasyon, nakita niyo naman ang napakagagandang mga paaralan na binuo ni Yorme noong mga panahon pa na may pandemya. Gusto niyo ba yun? Habang susuportahan ko po ang lahat ng yon, ako naman po ay tutulong pagdating sa livelihood. Dahil sa paglilibot ko dito sa Pilipinas, lalo't lalo na sa Maynila, naniniwala ako na maraming problema ang maayos kung lahat ng mga Manilenyo ay marunong tumayo sa kanilang mga paa. At bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, sinutulong po namin. Merong posisyon, walang posisyon, tuloy-tuloy lang po ang livelihood programs na binibigay namin sa mga Manilenyo. Kanina, ako po ay tinawag na liwanag ng Maynila.